Okay, kung last week pinag-usapan natin yung mga ways kung paano natin mahanap yung dream job natin. So ngayon naman episode na to ay pag-uusapan naman natin. Nandun na tayo sa sa job interview. Okay? So ano naman yung mga paraan or yung kailangan natin i-consider kapag sa job interview natin. Okay, kung hindi nyo pa napanood yung naunang mga dalawang video, kasi pangatlo na ito. So yung una natin is yung paano tayo gumawa ng effective na CV. At yung pangalawa, yun nga yung ways to find our dream job. So ilalagay ko siya sa description box sa ilalim para mapanood nyo, para masundan nyo yung mga tips na binigay ko. So ngayon, ibibigay ko naman is yung top 5 na kailangan natin i-consider kapag meron na tayong job interview. Okay, so ito na yung pagkakataon natin. Ito na, may tumawag na sa atin at nag-schedule ng job interview. So yung una na kailangan natin isipin, ito din yung isa sa mga naging experience ko na napaka-importante niya, kasi ito yung first impression ng employer sa atin. So yung unang-una is kailangan hindi tayo ma-late doon sa pinag-usapan. Don't be late doon sa pinag-usapang oras or yung sinabing oras ng HR sa atin o ng manager doon sa interview natin. So kung sinabing 9 o'clock, we have to be kung maaari half hour earlier doon sa pinag-usapan na oras, upang sa gayon ay maganda yung impression sa atin ng interviewee natin or ng company itself kapag nakita nila tayo, di ba? So para mangyari yun, syempre kung hindi nyo alam yung location, kailangan hanapin nyo na sa Google Map nyo na siya, alamin nyo kung saan yung area na yon. Kung maaari napuntahan nyo siya 2 days or a day before yung location niya para lang makita nyo, para sa mismong araw ng pagpunta nyo doon ay hindi na kayo maliligaw. And then you ask clearly direction doon sa, pwede kayong tumawag siya sa receptionist nila na tanong nyo kung saan yung location doon exactly, saan malapit, kung may metro ba doon na malapit doon. So alamin niyo yung mga bagay na yun para maging smooth yung biyahe ninyo. At syempre, hindi kayo nagra-rush, 'di ba? So para hindi yung oras ninyo, para relax kayo mismo doon sa interview niyo mismo yung araw na yon. So pangalawa, okay, so kailangan ay chillax lang tayo, 'di ba? So be calm. So kampante lang tayo. So wag natin ipapahalata na kinakabahan tayo sa interview natin. So you have to let na maramdaman ng interview natin na okay lang tayo, na hindi tayo kinakabahan. Kasi, di ba, normal aminin niya, di ba, pag kinakabahan tayo, minsan yung boses natin, na-apektuhan yung boses natin, o yung tuhod natin nanginginig, di ba? So, kailangan, wag natin ipahalata yung mga bagay na yan. Pangatlong kailangan importante na tip ay kailangan yung eye contact natin doon sa kumakausap sa atin. Parang ganito, di ba, kinakausap ko kayo. So, yung eye contact, di ba? Parang pangat naman kung dito ako nagkasalita tapos nandyan kayo, tapos sabihin natin, hello po mga kababayan, nice po namin na, di ba? So, kailangan yung eye contact natin, di ba? Importante yan para yung sinceridad din natin sa pagsagot natin sa mga tanong ng interview is malalaman din niya, di ba? Sa pamagitan ng pagtingin natin mismo sa kanya. And ibig sabihin din yan na kung siya yung nagkasalita, it means na nakikinig tayo kasi tumitingin tayo sa kanya, di ba? Okay, so pang-apat, so wag tayong pumunta doon sa interview natin na hindi tayo handa, syempre. So kaya nga natin ito pinag-uusapan, we have to be prepared doon sa interview na pupuntahan natin. So hanggat maaari, you have to search something na tungkol doon sa company. Siyempre, kahit paano mas maganda naman na meron kayong alam doon sa kumpanya na a-apply ninyo, di ba? Gano'n na ba katagal yun? Kailan nag-umpisa? May ilan ba yung mga branches nila? Or saan sila meron? Tawag dito, tungkol naman doon sa
Maaari mag-search kayo doon sa website nila. May mga informations dyan, ano yung mga product lines na meron sila. So you have to have something tungkol sa sa company na yun para naman pag nagtanong siya or may share kayo na you search something tungkol sa kanila. So key point din yan. Okay? So panglima, you have to prepare na sagutin yung mga questions na ito. Okay? So ito yung mga common questions na tinatanong ng mga interviewer, ng mga employer. Ako nung sinabi sa akin ito ng kaibigan ko, hindi ko inisip na itatanong nga talaga siya. Pero right at the moment ng interview, tinanong talaga siya ng employer. Kaya gusto ko talaga, parang sabi ko, oh wow, talagang tinanong siya. Kasi yung friend ko na nagsabi sa akin nun is, biyasa siya sa pag-interview. So siya yung mismo yung nag-i-interview sa mga sabi niya, ito yung common na tinatanong ng mga employer sa pag naghahanap sila ng empleyado. So yung una is, why you're leaving your company? So yan yung unang katanungan. So kailangan isipin nyo yung maganda yung sagot sa question na yan. So bakit ba kayo aalis doon sa present or doon sa previous company na pinanggalingan nyo? Siyempre, ang tip sa akin, dapat hindi tayo magsasabi kung naging negative yung experience nyo, wag yun ang sasabihin nyo. Okay? So don't say any negative na bagay tungkol sa previous or sa present company nyo. Okay? Dun sa ina-apply nyo ngayon. Wag ganon. Okay? You have to say something positive. Okay? Yun yung importante na gawin natin. Okay? So, isipin nyo ng mabuti, ano ba yung isasagot ko sa tanong na to? Why you are leaving the company? So, bakit ka aalis doon sa kumpanya mo ngayon? Or bakit ka umalis doon sa previous mong kumpanya? Okay? Yung common answer na sinasagot talaga, commonly sa mga naitanong ko din is, syempre bilang empleyado, bilang tao, gusto mo mag-grow, di ba? So isa yun sa mga pwede mong isagot sa kanya na gusto mo mag-grow as an employee, na matuto pa ng mas madaming bagay, kaya mahanap ka ng company na makaka-enhance nun yung mga skills mo na kailangan mo. Okay. So pangalawa naman na tanong is, why we should hire you? So at the very moment na natanong, parang na-block yung mind ko, parang hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Although na-advise na ako ng kaibigan ko na itatanong yan sa'yo na bakit ka kailangang i-hire. Diba? So, you have, kasi kailangan mong i-boost yung sarili mo. Hindi naman magyabang, pero you have to sell yourself. Ibenta mo yung sarili mo sa kanila, diba? So you have to think of an answer doon sa question na yon. Okay, so maaari nating isagot doon sa tanong na yan, kasi kung na-upload nyo na yun nga, yung first video is sinabi ko doon na sa CV natin kailangan alam natin ano ba yung mga achievements na nagawa na natin. Okay? So, pwedeng yun yung isagot mo. So, why we should hire you? Kasi po ganito. Kasi sa kampanya ko, ito po yung nagawa ko, ito po yung naging achievement ko po, nakatulong po for the past 7 years na pagkatrabaho ko po doon, and I saw yung pagbabago or yung improvement. So, pwede mong sabihin yung bagay na yun. Okay? So, hindi yung kasi magaling po ako, kasi wag ganon, okay? Hindi yun yung point. Okay, sasabihin mo lang ano ba yung mga na-achieve or yung mga nagawa mo, 'di ba? Hindi naman yung pagyayabang, pero you are just telling him na ito yung nagawa mo sa past or sa present mo na company ngayon. Okay, so magkakaroon siya ngayon ng dahilan kung bakit niya kailangang i-hire ka. So sure ako na pag nagawa natin ng maayos yung mga bagay na to is we'll be able to get yung dream job na ninanais natin. Siyempre, in due time, di ba, in God's time, yung lahat ng bagay. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nangyari or kahit ginawa mo na lahat ng to, pero tapos wala pa rin, di ba? Siyempre, may mga kanya-kanyang mga dahilan, di ba? So, just keep on trying sa mga interviews ninyo. Tryin tayo lang hanggang sa makita mo talaga yung tamang trabaho para sa wag lang sumuko. Okay, so kung meron kayong ibang comments na maaaring hindi ko nabanggit sa video na to, please comment below. Ma-appreciate ko yan kapag
nagdagdag kayo para matakal din natin siya sa susunod na video. And of course, kung bago kayo na nanonood sa YouTube channel namin, please subscribe to our channel. May link or may button dyan, kulay pula sa ilalim. I-click nyo siya para sa inyo makatanggap kayo every week ng notifications kapag may bago kaming mga uploaded na videos. Okay, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next date. Bye-bye! Okay, napag-usapan na nga natin nung last video natin yung tungkol sa paggawa ng effective na CV o sa how to write an effective CV. Yung mga tips na naibigay ko nung last video. Ano naman yung mga gagawin natin upang sa gayon ay makuha natin yung dream job na inaasam-asam natin.